Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay, at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat tumihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ang linggong ito ay tinalaga ng simbahan bilang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga lolo, lola o mga nakakatanda. Pakibati nga muna yung mga katabi ninyong matatanda na. Sabihin nyo naman, hello. O hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap na matanda na? Ayaw pa rin? Denial pa rin? Lahat na ng palatandaan, yung ngipin, yung buhok, yung mukha, andyan na yung katandaan. Bakit di pa rin tayo maging handa o maging masaya na matanda na tayo? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Yeah. I-enjoy mo na yung buhay kasi malapit-lapit na yan. Ha? Pero ang pagtanda, tandaan po natin, ha? Ang pagtanda ay isang biyaya, kaloob ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, ang tao hanggang 70 years lang. Hanggang 70. Kung medyo malakas-lakas ka, maayos-ayos ang lifestyle mo, aabot ka ng 80. At kung lumagpas ka pa dyan, sobrang bonus na yan.
Kaya wag mong sayangin. Hindi pwedeng tumatanda tayo na bugnutin. Hindi pwedeng tumatanda nga tayo, pero malungkot naman ang buhay. Hindi pwedeng tumatanda tayo na wala tayong pinagkakatandaan. Hindi pwedeng tumatanda lang tayo sa edad. Kailangan tayong tumatanda sa atin pong karunungan, sa ating karanasan. So, meron ba tayo niyan? Di ba? Kumbaga, paliwanag, ang kabataan, ang taglay niyan, kalakasan. Pero ang pagtanda o ang matanda, ang kapangyarihan niyan, karunungan. Ay, hindi natin pwedeng igiit na, ay, irespeto niyo ko, igalang niyo ko, kasi matanda na ako. Kasi yung respeto ay naibibigay kung tayo po ay marunong gumawa o marunong kumilos bilang nakakatanda. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Pero ito po ay isang, siyempre, pagpaparangal at pagpapasalamat. Ina-acknowledge ng simbahan ang mga lolo't lola at mga nakakatanda. At alam nyo minsan, kung ma-observe po ninyo, bakit mas malapit ang mga lolo't lola o mga nakakatanda sa mga apo at hindi sa mga anak? Sa tingin nyo, bakit? Ano ba? Kayo mismo, sa karanasan ninyo, bakit mas magaan o kaya mas madaming oras kayo sa mga apo ninyo? Napansin niyo ba? Kasi nung kabataan niyo pa, wala kayong oras sa inyong mga anak. Kasi trabaho kayo ng trabaho, di ba? Yung mga anak nga ninyo, yung iba sa inyo, yung mga anak ninyo, ikaw mismo, pinaalaga ka sa iba. Kasi ikaw, busy ka sa paghahanap buhay. Kaya nung mag-retire ka, marami ng oras at panahon ang nawala. Kaya ngayon, bumabawi ka sa mga apo. Hindi naman masama yun, no? Pero ganun ang nagiging, parang ganun ang nangyari. Ay, iba nagtatampo, di ba? Nagtatampo sa mga magulang. Yung tampo, alam nyo kung saan ang gagaling? Sa selos. Kasi nung maliit ka, hindi ka inalagaan. Nung maliit ka, hindi ka niregaluhan. Kung paanong nakikita mong niriregaluhan at inaalagaan ang iyo ding anak na apo ng iyong magulang. Pero ngayon, isa sa mahalagang bagay na dapat maipamana ng mga nakakatanda, ng mga lolo't lola, ay yung pagdarasal. Ngayon, sabi ko, matanda na tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, matanda ka na. Kailangan matanggap natin yung realidad na yan, ha? Pero ang tanong, naturuan mo bang magdasal ang iyong anak? Naturuan mo bang magdasal ang iyong apo? Naisama nyo ba sila sa pagsisimba? Naimulat nyo ba sila sa pagdarasal? Malapit ka nang umalis sa mundong ito, tandaan mo yan. At mahirap po, alam nyo, huwag kayong masyadong mag-concentrate dun sa maipapamana ninyong bahay, lupa, o kung anumang ari-arian na sinikap ninyong ipundar. Huwag niyong pagkaabalahan yan. Kasi ang nakakalungkot na pangyayari, yung mga bagay na yan, ang magiging dahilan ng pag-aaway-away ng inyong mga anak. Yung pinaghirapan ninyo, magiging daan ng pagkakahiwa-hiwalay ng inyong mga anak. Pero kung ang maipapamana ninyo ay yung ginagawa mong pagsisimba, yung ginagawa mong pagrorosaryo, mayroon pa bang mga lolo't lola ang nangunguna sa pagdarasal
sa pamilya? Yun lang, wala na naman. Di ba? Nakamulatan natin noon, nung tayo'y maliliit pa, ng mga lolo't lola, sila yung magtatawag, "Oli ka na, magdasal na tayo." Pero bakit ngayon parang bibihira na talaga yung makikita natin na sa loob ng pamilya ay nagdarasal? Anong kasabihan natin? The family that prays together, stays together. Pero ngayon, ang paniniwala natin, the family that, play together. Diba, puro computer, puro cellphone, puro gadget. So, imbis na magdasal, busy sa mga gadget. Imbis na magdasal, busy sa panonood ng Netflix. At hindi yung sama-sama, kanya-kanyang TV pa yan. Kaya, ano nangyayari sa relasyon? Hiwa-hiwalay. Kanya-kanya. Ngayon, tinuturo sa atin, ang nagpapatibay ng relasyon ng isang pamilya ay ang dasal na iniitsepwera natin o hindi natin pinahahalagahan. Di ba yung reality na, okay, nandito ka. Di ba, no? Andito kayo, pero wala ang pamilya. Yun yung reality natin ngayon. Kaya yung mga desisyon natin, walang direksyon. Mga desisyon natin, lalo lang nagpapahamak sa atin. Kaya yung halimbawa na nakita ng mga alagad kay Jesus, kung paano siya magdasal, kung kailan siya nagdarasal, hiniling nila na turuan mo din kami. Turuan mo kaming manalangin. Na napakahalagang bagay para magampanan nila ang kanilang mga misyon. Kahit kami, mga pari, sa simbahan, kapag hindi kami nanalangin o nawala sa amin yung behavior o attitude o yung lifestyle namin ng pagdarasal, lahat ng mangyayari dito, activity lang. Gawain lang. Kaya ngayon paanyaya, manalangin tayo lagi. Magdasal tayo lagi. Kasi kung gawa lang tayo, mapapagod lang tayo, pero walang bunga ang ating ginagawa. Walang bunga maging sa ating personal na buhay o sa ating mga pagkatao. Kaya nawa, mga lolo't lola, mga nakakatanda, maging mabuting halimbawa. At isang biyaya na makita nila at maramdaman din natin, sana po ikatuwa natin na marinig na saan mo natutunan niyang pagdarasal, saan mo natutunan niyang pagsisimba. Nakamulatan ko kasi ito sa aking mga lolo't lola. Muli, ang pagtanda ay isang biyaya ng Diyos. Pero dapat, habang tumatanda tayo, mayroon tayong pinagkakatandaan. Amen?